So what up guys, welcome back to Araw-Araw Sunday Vibes natin. May panibagong make money na naman tayong gagawin. Ito guys, maglalagay tayo ng steel matting dito. Dito pala tayo guys, sa bahay nila paring Isak. So may panibagong project na naman tayo dito. So samahan nyo na naman akong gumawa ng pera. Let's go! Hinakot muna namin dito ni paring Isak yung mga gagamitin namin. Ayan, hila-hila niya yung flat bar. Tapos ako naman, bit-bit ko naman dito yung steel matting namin ikakabit. Pagtapos namin maghakot ng materyales, nag-layout na kagad kami dito ng pump frame namin para sa steel matting. Tubular pala ang gagamitin nating pump frame dito. 1.5 ang sukat ng tubular, 1.5 naman ang kapal. Dito naman tamang barena ako. Ayan, binubutasan ko yung tubular na kinakabit ko kasi kahoy lang yung frame na kakapitan dito. So hindi tayo makakapaghinang kaya itutornilyo ko na lang, kaya binubutasan ko muna yung tubular. Pagtapos kong mabutasan yung tubular, kumuha pala ako dito ng portable drill. Ito ang gagamitin natin pang screw. Ang laking tulong din talaga ng mga power tools sa mga trabahong ganito. Pagtapos kong itornilyo yung kabilang part, eto, kumuha na kagad kami dito ng sukat para matabasan na namin kung gaano kahaba yung tubular na ikakabit dito sa part na to. Nung nakuha na namin yung tamang sukat, eto, nilatag na namin kagad dito sa tubular para matabas na. Pagtapos naming matabas yung tubular, eto, sinalpak na kagad namin para mahinang na. Sinilip ng QC kung tuwid, ayan, pinukpok ng kaunti, laban na yan. Overhead pala ang banata natin dito. Hininang ng BMX rider, kala mo naman talagang welder. Iba ka din, sir. Ayun, no? Iba talaga ang galawan ni OG. Ganyan na ganyan yung mga pinapadala sa ibang bansa eh. Tigapulot ng basyo sa gera. Yun no, angas ng pwestuhan ni tropa. Ganyan na ganyan yung mga welder sa ibang bansa eh. Yung pang ilalim ng tubig. Ayun no, mo-overhead talaga siya oh. Kala mo naman talagang napakalupit maghinang. Butas-butas naman yung tubular na hinihinang mo. Wag ako, boy! Pagtapos kong mahinang yung tubular doon para sa taas ng frame natin, nagtayo naman ako dito ng isa pang tubular para sa division natin. Sumukat lang ako sa kabilang side, papunta dito sa tinayo kong division ng 8 feet. Kasi yung standard na sukat ng steel matting natin ay 4 feet ang lapad, 8 feet naman ang haba. So, ayan, pinupull weld ko na dito yung tinayo kong division, guys. Nilevel ko muna din. Tapos, nung okay na yung level, ayan, binanatan ka na ng full weld para solid talaga yung tibay ng ginagawa nating frame para pag kinabit na natin yung steel matting, walang palag. Pagtapos kong ma-full weld yung sa taas na part na division na kinabit natin, dito naman ako nag-full weld sa baba. Ayan, para matapos na kagad tong frame na ina-assemble natin, makabitan na natin ng steel matting. Pagtapos kong mag-full weld, tumabas naman kami dito ni paring Isak ng flat bar. Di uno lang pala guys yung kinabit namin ditong flat bar. 1.5 din ang kapal para medyo may tibay din talaga. Ito din kasi ang magpapakompleto sa frame natin. Pagtapos namin makompleto yung isang frame, ayan, nagsukat na kami dito ng isang steel matting para matabasan na namin. Pagtapos kong matabasan yung steel matting, ayan, sinukat na namin dito ni paring Isak kung lalapat ba sa frame natin ginawa. Mukhang goods naman. Ayan, hinangin na natin para matapos na tong isang column para makalipat naman tayo sa kabilang side. Ayan, all goods naman ang gawa natin.